Word and obeying the Word of God. Kaya alam mo ang ginagawa mo, alam mo ang pananampalataya mo. Okay? Tumayo tayong lahat. Let's sing one song. Let's sing that song, The Love of God. The Bible says, For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him should not perish but have everlasting life. We cannot outlove God, but we can give that love back to God as He loved us. Come on, sing with me, everybody. The love of God is greater far than tongue or pen can ever tell. It goes beyond the highest star and reaches to the lowest hell. The guilty pair bowed down and strong, it shall forevermore endure. The saints and angels. You know what the Bible says? The Bible says, who shall separate us from the love of Christ? Or from the love of God? Shall tribulation, distress, persecution, famine, anything, even Satan cannot separate us from the love of God. Amen? Which is in Christ Jesus our Lord. It's and let's sing it from our hearts. Ready? Come on. When hoary time shall pass away, and earthly thrones and kingdoms fall, when men who hear o'er rocks and hills and mountains fall, God's love so sure shall still endure, all measureless and strong, redeeming angel song. Before we sing the third verse, I'd like the choir to please prepare as we sing the third verse to give your number. Okay? Sabi ng song, if we will use the ocean, all the oceans of this world, para maging tinta, at isulat natin ang tungkol sa pag-ibig ng Panginoon, all the oceans will run dry. Kung lahat ng stock ng puno, okay, ay gagawin nating pen, okay, mauubos ang puno para isulat ang pag-ibig ng Panginoon. Kung lahat ng magagaling na writer ay pagsasama-samahin natin at lahat ng scribe and judgment made, where every stalk on earth a quail, and every man a strike. Come on! To write the love of God above would drain the ocean dry, nor could a scroll contain the whole, though stretched from sky to amen. Oh, love of God
rich and pure, how measureless and strong, it shall forevermore endure. The saints and angels song. The love of God will endure, and it will endure. It's amazing. The wondrous love.
Thank you, choir, for that beautiful song. Maganda po, ano? Amen? And we realize that wondrous love is Jesus Christ Himself. Because Jesus Christ is the very expression of God's love. Nating sabihin na ipinamamalas natin kung sino ang ating Panginoon. No. Ang ating Panginoon. At kaya natin masasabi na mahal tayo ng Diyos dahil sa ating Panginoong Hesus. Huwag mong susukatin ang pag-ibig ng Diyos sa laman ng bulsa mo. Amen? Huwag mong susukatin ang pag-ibig ng Diyos sa dami ng kinakain mo sa araw-araw o sa dinadrive mong kotse. Sukatin mo ang pag-ibig ng Diyos sa iyo sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Paano? Nang ibinigay ni Jesus ang kanyang buhay sa atin. Tayong tumayong lahat. Tayo po ay dadako sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. And I'd like to speak about the work of the Lord. Ang gawain ng Panginoon. Ang gawa ng Panginoon. Ang ginagawa ng Panginoon. The work of the Lord. And we will find our verse in 1 Corinthians chapter 15 verse 58. A very familiar passage to every one of us, especially sa mga taga-lighthouse. And let us read the Word of God. If you have memorized it, you can recite it with me. Ready? 1 Corinthians po ang paggabay mo sa amin ngayong umaga. Pinadalain ko po, Panginoon, ang iyong masaganang biyaya na siyang kumilos sa aming kalagitnaan. At kayo po, Panginoon, ang mabigyan namin ng kagalakan sa lahat ng aming gagawin. Panginoon, gabayan mo po ang inyong salita, ang pagpapahid ng inyong salita, at gawin mo po ng inyong salita ay manahan sa puso't isipan ng lahat. Sa aming mga members, sa aming po mga panauhin, pagpalain din po sila, Panginoon, ng inyong salita. Ito ang aking dalangin sa pangalan ni Kristo Jesus. Please be seated. Maraming salamat. Tao, ang isang mananampalataya ay gumagawa ng gawain ng Panginoon kung siya ay nasa gawain ng Panginoon. Tama. Kung wala siya sa gawain ng Panginoon, paano niya masasabi na siya ay gumagawa ng gawain ng Panginoon? How can a Christian say that he is or she is serving God if she or he is not part of the work of God? So in order for us to realize this, in order for us to be assured that we are actually working the work of God, we need to understand that we must be in the work really of God. Eh Pastor, paano mo naman nasasabi ng isang gawain ay gawain ng Panginoon? Ito ay sinasabi sa kanyang salita. Pero mga kapatid, nakita natin na
maraming gawain, maraming pagkilos ang ating Panginoon. At itong verse Brethren, be ye steadfast, be unmovable, huwag kang matitinag at ikaw ay magdumagok sa gawain ng Panginoon. Tinuturo natin yan sa likod ng pulpitong ito. Tinuturo natin yan bilang mga mananampalataya. Alam niyo mga kapatid, ang gusto natin sa isang church na sinasabi ng salita ng Diyos ay mga tao sa loob ng church na hindi lang tayo basta we find meaning in our jobs, we find meaning in our educations, in our sa pag-aaral natin. We find meaning in our businesses, minsan sa love life natin, minsan sa mga friends natin. But listen, the true meaning of being a Christian is serving God. Amen? If you are a Christian, you ought to be serving the Lord. Because there is no true Christian na hindi sumusunod sa ating Panginoon. Sabi nga kanina doon sa, ano bang title niyan? Do you follow the following AVP? Kasi yun ang mananampalataya eh. Ang mananampalataya, it is expected for him to be a follower of we are able to serve the Lord sa pamamagitan ng ating gifts and ministries. We have been brought up in the work of God. Tayo ay tinuturuan, tayo ay pinapalaki, at ang gawain ng Panginoon ay nagiging mahalagang parte ng buhay ng isang mananampalataya. Ang taong mananampalataya, ang taong Kristiyano, malaki o hindi lang malaki, mahalaga ang parte o importante ang parte ng salita ng Diyos sa kanyang buhay. For us believers, church is not an extracurricular. Ay nakinabang tayo ay binigyan ng tamang direksyon ng salita ng Diyos. Ang buhay ng ating Panginoon ay binigay niya sa gawain. Yes. Listen, kung ang isang mananampalataya masasabi niyang, I am for Christ, ang ibig sabihin niyan, I am for the work of the Lord. Kung isang mananampalataya sasabihin niya, I live for Christ, ibig sabihin, siya ay nabubuhay para sa Panginoon. Why? Because the work of the Lord and the Lord Himself are inseparable. Hindi mo pwedeng paghiwalayin ng Panginoon at ang gawain po ng Panginoon. Parati nating naririnig, for me to live is Christ and to die is gain. Tama? The work of the Lord. And a Christian who would die for Christ would die for the work of the Lord. Yun mga kapatid. Sabi ng Bible, therefore. Kita niyo yun, word na therefore.
conclusion yan, di ba? Alam nyo, pag sinabi ng Bible na therefore, yan ay concluding words sa mga naunang statements. Alam nyo ang mga naunang statements, alam nyo kung tungkol saan? Siguro ng buhay na walang hanggan. Tama? Sapagat walang Kristiyano na hindi nakasiguro ng kanyang kaligtasan. Kung ikaw ay Kristiyano at hindi ka nakasiguro ng kaligtasan, marahil ikaw ay merong relihiyon po. Pero hindi Kristyanismo. Sapagat iba ang Kristyanismo sa kaligtasan. So, ibig sabihin, ang isang tao na sinasabi niya na siya ay Kristiyano, ay nakakasiguro na siya ay talagang may buhay na walang hanggan. At kung sakaling man siya ay bawian ng buhay sa mundong ito, ay nakasiguro siya na makasama niya ang Panginoon. Listen, ang Kristyanismo na walang Panginoong Hesukristo sa kanyang buhay ay hindi tunay na Kristyanismo. Amen? Ang isang Kristyanismo na meron lang siyang pangalan. Pangalang Baptist, pangalang Methodist, pangalang Evangelical, pangalang kung ano. Listen, at hindi tunay na ligtas, hindi tunay na Kristyanismo yan. Pero mga kapatid, nakita nyo, ano ang kaduluduluhan ng lahat ng pangangaral ng salita ng Diyos? Are you with me? True doctrines should be turned into practices. Kung meron ka mang bagay na alam sa salita ng Diyos, ito ay dapat makita sa ating mga ginagawa. Kaya ang sabi ni Apostle Paul, therefore, my beloved brethren, be ye steadfast. Yung unang-unang sinabi niya sa 1 Corinthians chapter 15, sabi niya, kayo'y nakasiguro ng resurrection. Kayo ba nakasiguro? Amen? Kayo'y nakasiguro na hindi tayo naghihintay ng langit dito. Oy, saved na ako! Oh, I am waiting for heaven and that's it. No. Oy, nasa akin na ang Panginoon. Ako'y tunay na Kristiyano na. Tinanggap ko na ang Panginoon sa aking buhay. Sa makatuwid, pakuya-kuya ko. Kasama mo ang Diyos for all eternity sa makatuwid, ikaw ay magpakatatag. Therefore, my beloved brethren, now be ye steadfast, be ye unmovable, and always abounding in the work of the Lord. That is the perfect will of God for all Christians. Amen? Always abounding in the work of the Lord. For as much as you know that your labor is not in vain. Gawain ng Panginoon. You may speak of this whole universe and you may say, oh, this is the work of God. You may go into a place of serenity, a place of
peace and yung calmness. Yung pag pumunta ka sa isang lugar, nandoon na yung Psalm 23. Ano ba yan? Laglag ng laglag. Oh. Nandoon na yung Psalm 23. Ano yun? Though I walk in the shadow of the valley of death. Hindi. Ano, parang very peaceful na may magagandang puno, may mga fruitful trees, merong mga batisan, still waters, no, na walang lamok. Diba? Still water. Pero hanggang ngayon, yung universe ay nag-e-expand pa rin. Mga kapatid, pag tinignan mo, mamamangha ka. That is the work of God. Pero iba ito. Iba itong gawain na ito. Iba itong gawain ng Panginoon. Let me just run down to you. Ang gawain ng Panginoon. First, introduction pa lang ito ha. It is the work that leads souls to Christ in salvation as a result of what Christ has done on the cross, on Calvary's cross. It is the work that leads souls to Christ. What a Facebook. At livable daw. Pupunta ka pa doon sa largest moon para ikaw ay mabuhay. Gusto mong mag-swimming? Outing tayo. No? Outing tayo doon sa moon ng Jupiter. Diba? Pag nakita mo at kinompare mo yung the sun is just one of the stars sa ating kalawakan. May mas malalaki pa na ang ano po kung napakaganda ng kalawakan, hindi ka naman pupunta sa langit pag namatay ka. Ano ngayon kung napakaganda ng kalawakan pag tanong ka, ikaw ba may buhay na wala hanggan? Wala po. Ano ngayon? The work of God. Praise God for His work. Amen. The work of God does not save. Kahit 10 beses pa kita ilubog sa tubig ng bautismo dito, hindi ka maliligtas. Ngunit ang salita, ang gawain ng Panginoon, ang nagtuturo sa atin kung paano tayo maligtas. Amen? At sino ang tinuturo? Isa lang. Ang tinuturo ng gawain ng Panginoon para sa atin, sa ating kaligtasan, at yan ay si Kristo Jesus. Ang gawain ng Panginoon. Salamat sa gawain ng Panginoon. Amen? Pangalawa, it is the work that leads people to be obedient in the Lord. It is the work that leads people to be obedient. Wow. Salamat sa gawain ng noon, napakalapastangan ko sa Panginoon. Hindi lang sa Panginoon, sa magulang ko pa.
Nagsasabi na dapat kumanan ka, kumaliwa, o ayaw mo dapat tumiretso ka. Huwag na yan. Pwede bang mabuhay ako na mag-isa? Pwede ba yun? Pwede mag-isa. Mag-isa ako, mag-isa. Kaya may mga tayo, hindi realistic na mga statements. I wanna be totally free. Can you be totally free? Pumasok ka ng trabaho. May kalayaan ka ba sa trabaho mo? Mag-aral ka. May kalayaan ka ba sa school? Magpamilya ka. May kalayaan ka ba? Kahit magpamilya ka na, wala. Lalo na pag nagkaanak ka na. Hindi ka na pwedeng mamuhay na parang binata, may anak ka na. Di ba? Magbabasketball ka. Anong gusto mong oras magbasketball? Alas 12 ng gabi. At doon sa kwarto nung mo. O, di ba? Hindi pwedeng yung nanay magbubuhay dalaga pa. Wala kang asawa, dalaga ka. At kung ikay nilinis ng Panginoon, nilinis ka ng Panginoon. Amen? Pero, nanay ka. Makipulpit ko. Pero nanay ka. Sabihin, yung responsibilidad mo, dapat ito ang amo nitong mic na to. Si AJ. Ang amo. So yun. Di ba? Pero salamat sa Panginoon, tinuruan tayong sumunod. Susundin mo ang Panginoon. Amen? Paano kung walang gawain ng Panginoon? Paano ka susunod? In my own way, hindi kaya eh. Hindi pwede. Kailangan merong gawain ng Panginoon na nagmomold sa atin, may gawain ng Panginoon na nagtuturo sa atin, may gawain ng Panginoon na magbibigay sa atin ng patnubay ayon sa kanyang salita. Amen? Nagirig po ba kayo? Kaya maraming tao walang saysay ang pagiging Christian. Be obedient. So the work of the Lord teaches us to be like that. Thirdly, yun yung work of the Lord ito Work of the Lord that brings us to Christ. Work of the Lord that makes us obedient to Christ. It is the work that is described to be that which Christ has given His life for. Wow. It is the work that is described to be that which Christ has. Mga kapatid, wala ka nang makikitang iba pang gawain o iba pang institusyon na kung saan ibinigay ni Kristo ang kanyang buhay, kundi ang gawain ng Panginoon. Acts chapter the church of God. So we are here to be what? To be fed. Nandito tayo para pakainin. Ng ano, pastor? Nasa ng lugaw? We are here to be fed by the Word of God. Amen? Kagabi, nag-visit kami at we made an emphasis dun sa pagkain ng ating kaluluwa. Sabi ko doon, kung ikaw ay hindi kumakain ng isang buwan at hindi ka pagutom, Brian, isang buwan ka nang hindi kumakain, walang Herbalife yan walang Herbalife.
Iba yung may Herbalife eh. Pagkain. Hindi na siya nagre-respond sa pagkain. Ilagay mo yung crispy pata na merong masarap na toyo, na merong sibuyas sa konti, tapos may kalamansi, may suka. Oh, tapos fried rice na sarap, no? Oh, crispy. Tapos pag ilagay mo yan sa isang tao, pero hindi nagre-responde yung tao, nakaganon lang. Maglitsyon ka kaya ng baboy o litsyon ng manok o maglagay ka ng pinakamasarap na gulay. Bakit? Patay na yung tao eh. Bible, takbo! Bible, takbo tayo! Bible, naku. Sabi mo na sa akin lahat, wag lang Bible. Baka umusok tayo dyan. O kaya isang ligtas ka na. Pero hindi ka naman nagbabasa ng Bible. I'm a Christian, pero walang appetite sa salita ng Diyos. Ibig sabihin, hindi na nag-church for 1 month. Tinanong mo, kumusta ka? Okay. God is our food. To feed the church of God, which He hath purchased with His own blood. Salamat. Una, may church ako. Salamat. Meron akong nasa gawain ako ng Panginoon. Napapakain ako ng salita ng Diyos. Pangalawa, ako ay nasa institution, which is described as what? Which is described as the Lord gave His life. He purchased the church with His own blood. Why? He loved the church so much. Matthew 28:19 to 20. Matthew 28:19 to 20. To the end of the world. Una, ito ang institusyon na binigyan niya ng iisang mandate. Binigyan niya ng iisang purpose. Kung bakit kayo nandyan, hindi para magkantahan lang. Kung bakit kayo nandyan, hindi para mag-fellowship lang. Kung bakit kayo nandyan at kung bakit kayo inilagay dyan sa Don Mariano Subdivision, Cainta Rizal, you exist because of the Great Commission. You exist in order for you to teach all nations, make disciples of all nations. You are there to baptize those who are saved. You are there, listen, to disciple and to make others fruitful in the work of the Lord. You are there for a great purpose. You are not there to enrich yourselves. You are not there para lang, maging komportable kayo. But you are there as a church, as a work of the Lord for a purpose.
presence. As He said, I am with you always, even unto the end of the world. His unceasing, I am sure that the Lord will always be with us as we do His will. Salamat sa gawain ng Panginoon at natututo ako ng Kanyang kalooban. Hindi ako nangangapa sa buhay na ito. Nagkakaroon ng purpose ang buhay ko. Ano mo ang purpose? You remember that. Your life would be more meaningful if your purpose is greater than yourself. But if your purpose is yourself, walang meaning. Kaya nga yung illustration ko, di ba? Ang lupa ba para sa lupa? Ang lupa ba ay para sa lupa? Hindi. Para saan ang lupa? Para tamnan. Para magtanim. So, yung lupa ay hindi ang layunin, hindi para sa kanya. Grass ba para sa grass? No. May layunin at yung layunin ay mas dakila kaysa sa kanyang sarili. Tama? O para saan ang grass? O sabihin natin para kainin. Kainin nino? Kami. Ikaw na naman. Animals muna. Mga hayop muna. O nakikinabang ang mga hayop kasi unang nilalang ang hayop sa tao. Tama? Tama ba? Hayop muna. So yung mga grass para sa hayop. Tama. Oh. Yung grass, papaya, lahat ng fruit, ba't papaya ba? Fruits, mangga, para sa tao. Tama. Tama. Oh. Lalo na mga animals, pork chop, crispy pata na naman. Oh. Kinilaw na kambing. Ano, no? Lahat. Yung mga hayop, manok. Oh, para sa tao. Tama. Ang tao, para saan? Para sa hayop. Para sa lupa. Para sa halaman. Bakit? Doon niya inubos yung oras niya. Kaya akala niya, yung may meaning ang buhay niya. Bakit? Sapagkat nasa kanya lahat ng lupa, nasa kanya lahat ng halaman, nasa kanya lahat ng hayop. Akala niya may meaning ang buhay niya kasi nasa kanya na lahat. Pero mga kapatid, sa banda, and who is greater than us? Yung hayop? Mas matalino ba yung hayop sa atin? It's God. Salamat sa gawain ng Panginoon. Tinuruan ako ng mas matayog na layunin sa buhay ko. Kung hindi, ang layunin ko lang ay magpayaman, magpasikat, at lahat na. Lahat ng bagay dito sa mundo, yan lang. Ngunit salamat sa gawain ng Panginoon.
Sino nagturo sa atin yan? Sige nga. Sino nagturo sa atin? Ang gawain ng Panginoon. All about me. Alam mo, ayun nung tumanda na siya. Kung ano, lahat para pala sa akin. Prophets, and some evangelists, and some evangelists, teachers, prophets, pastors. Saan ka makita? For salamat sa gawain ng Panginoon. Ikaw ba, RJ? Sama ng tingin mo sa akin, tinatanong lang kita. Ikaw ba, Brad? Ikaw bang ganap na nurse? Ano ibig kong sabihin? Maging ganap na ganyan.
katulad ni Kristo. Sa kaduluduluhan, naging maayos ang buhay natin dahil sa salita ng Diyos. Amen? Dahil tinuruan tayo. Sa kaduluduluhan, hindi tayo prophets and pastors and teachers. Thank you for the work of the Lord. Next, it is the work that leads to the perfecting of the saints for the work. Ayun mga kapatid, pag ang isang ligtas ay naglingkod sa Panginoon at nalalhati niya ang Panginoon, yan ang mabuting gawa. Amen? Ano? May paglilingkod ka ba sa Panginoon? Ikaw ba'y nasa gawain ng Panginoon? Ephesians chapter 3 verse 21. Are you with me? Ephesians 3:21. Ready? Come on, read with me. Ready? Go. Unto him ang gawain na nagbibigay ng kalwalhatian sa Panginoon magpasawalang hanggan. Listen. All creation can praise the Lord. But not all creation can glorify the Lord. Sapagkat ang pwede lang magbigay ng kalwalhatian sa Panginoon ay unang-una ang mga taong ligtas. Pangalawa, kung ang mga ligtas dahil sa pamamagitan ng gawain ng Panginoon, malwalhati ko. Hindi lang, sabi nga ni Pinoy, hindi lang drawing. Di ba? Hindi lang drawing. Hindi lang sulat. Hindi lang pagtalikod mo yung t-shirt mo nakalagay, I will glorify God. Hindi lang isusulat mo doon sa bahay nyo, I will glorify God. Hindi lang ilalagay mo sa notebook mo, I will glorify God. No. Hindi lang yung ilalagay mo doon sa building, pag meron kang building, glory to God. No. Ng dakilang mandato as a church, we glorify God. Pag ginagawa natin yung bilang church, we proclaim the gospel, we make disciples, we baptize people, we glorify God kapag kaisa ka. What a word.
And I say this is not an ordinary work. And I say this is not just a work. It is the work of the Lord. What is Lighthouse? What is Lighthouse? Jesus answered and said unto them, this is the work of God. What is the work of God? That ye believe on Him. Who's Him? Who's Him? Jesus Christ. That you believe on Him whom He hath sent. Ano ang ginagawa daw ng gawain ng Panginoon? Maraming gawain ng Panginoon. Sabi ko nga sa inyo, lahat ng creation, gawain ng Panginoon. Tinatawag ng mga disciples of Christ. Listen, this is the work of God, that ye believe on Him whom He hath sent. Listen, yan ang ginawa sa atin ng gawain ng Panginoon. Ang gawain ng Panginoon ay tinuruan po tayo kung paano manampalataya kay Kristo Jesus sa lahat ng bagay. At hanggang ngayon, listen, hanggang ngayon, tinuturuan tayo ng gawain ng Panginoon para lumago pa sa pananampalataya kay Kristo Jesus. Amen? Hanggang ngayon, tinuturuan tayo ng gawain. Maraming businessman doon. I should be there. I should be there. Kasi maraming businessman eh. Oh, maraming artista doon. Doon din ako. Artista ko yun. Eh di sana wala na ako dito. Si Balot naman artista din eh. Oh, tsaka si Amay Bisaya. Oh. Kilala ba nila yun? Hindi, no? Sila Babalot. Pero, di ba? Ibig sabihin, hindi ka nandoon sa gawain ng Panginoon dahil at yan ang ginagawa. Para magawa natin ang doktrina ni Jesus. Para magawa natin ang kalooban ni Jesus. Para magawa natin at papaglingkuran natin si Jesus. Yan ang gawain ng Panginoon. At kung meron pa tayong iba pang, objective o meron pa tayong ibang reason kung bakit tayo na sa gawain ng Panginoon, tanggalin na natin sapagkat ang sentro ng gawain ng Panginoon ay si Jesus. And the work of the Lord makes sense if the Lord is there. Tama? Are you with me? Okay. So, the work of the Lord. Pagmula pa nga mga kapatid, pagmula pa nung tayo ay hindi paligtas,
sumama tayo sa gawain ng Panginoon and we got baptized. Hindi lang yun. Sabi ng gawain ng Panginoon, alam mo, hindi ka naghihintay ng langit. Tayo ay nandito para magkaroon ng layunin. That is the word of God. Are you thankful for God's word? Amen. Are you thankful because you're in the work of the Lord? I am thankful. I have benefited a lot. I have learned much. And I am still growing and still learning about the Lord because of the ang gawain ng Panginoon ay isang gawain na kung saan makikita natin ang mga mahal na kapatiran. Mahal? Ano yung beloved? Yung mga minamahal. Dito mo makikita ang pagiging magkakapatiran. Tunay na pagiging magkakapatid sa Panginoon. Paano tayo naging magkakapatid? Hindi mga kapatid, no? Sa gawain na ito, doon mo makikita ang pagiging magkakapatid. At dahil laging magkakapatid tayo, dahil lahat tayo ligtas Amen? Kung ikaw ay ligtas, ikay na kay Kristo, ikay anak ng Diyos, ikaw ay kapatid ko sa Panginoon. At hindi lang kapatid sa Panginoon, inilagay pa sa iisang gawain. Alam niyo mga magkakapatid, sa isang pamilya, ay totoo naman po, na hindi perfect ang isang pamilya. Pero wala ka nang magawa Minsan, no, iba yung nakikita mo kakaiba. Well, beloved. Pero hindi niyo ba alam, yung mga bunsong ganyan, yan yung mga paglumaki. According sa mga observation ko, yan ang mga nagiging pagpapala sa tahanan. Yung mga bunso, ako, hindi ko sinasabing hindi ko bunso ako. Pero yung observation lang, yung yung agwat, malalayong agwat, nagiging pagpapala. Hindi absolute truth ito, pero observation ko lang. Oo. Sila yung mga nag-aalaga ng, hindi na nag-aasawa yung mga yan. Kapatid. Oh. At listen, walang perfect na pamilya. Amen? Kahit naman sa apat gawain ng Panginoon, bilang isang pamilya, ang gusto kong sabihin, hindi habang panahon immature yung mga anak natin. Tama? Darating ang panahon yan ay magmamature. Darating ang panahon yan ay magiging responsable. At ganoon din sa gawain ng Panginoon, dumadating yung point of maturity. Amen? Dumadating yung point of accountability and responsibility.
nakita mo ng gawain ng Panginoon ay nagiging maayos, nagiging maganda. Bakit? Binded ng pagiging magkakapatid. Spirit of Christ, it is because of the blood of Christ. Blood is thicker than blood. The blood of Christ is thicker than the blood of any kind of blood. Yes. Kung paano tayo tinali, mga kapatid, ng gawain na ito, kung paano tayo tinali ng pag-ibig ni Kristo, kung paano tayo tinali ng dugo ni Kristo. At bawat member ng Lighthouse, mga kapatid, inyong pakaiisipin yan, tayo ay magkakapatid. Hindi dahil sa ano paman. What is the general answer, general statement? Anong meron kay Jesus? Immediately, love. O kaya sabihin, sacrifice. Oh, because of love. Cross, because of love. Anong meron kay Kristo? Anong meron sa Panginoon? Pag-ibig. Listen, kung tayo ay magkakapatid sa Panginoon at nasa gawain tayo, tinatalian tayo ng pag-ibig. Sa gawain ng Panginoon, dito po. Hindi dahil sa nationality natin, hindi dahil sa physical, the physical relationship natin, but it's because of the precious blood of Christ. At mga kapatid, kung ikaw ay tunay na ligtas, kung ikaw ay na kay Kristo, then you are a child of God. Then you are my brother and sister. John chapter 1 verse 12. You can open. Can you read with me? Ready? Go. But as many as received him, to them gave he the what? The what? That power is authority. To them gave he power to become the what? Sons of God or children of God. Even to them that believe on his name. Pero nakasimple yan eh. Kung tinanggap mo ang Panginoon, AJ, hindi ako tumanggap sa Panginoon. Magkapatid ba tayo sa Panginoon? Hindi. Pwedeng magkapatid tayo in terms of our nationality, para tayong Filipino. Tama? Pwede tayong maging magkapatid sa laman kung Mantiles din ako. O Escala ka. Pero, iba ito eh. Ibang hibla ito ng pagiging magkapatid. Ibang hibla ito, mga kapatid. Ibang anggulo ito. Ito ay spiritual, brothers and sisters in Christ. This is a spiritual relationship.
isang araw sa buhay mo, naiintindihan mo ang Ebanghelyo at sinabi mo, Panginoon, tinatanggap po kita sa aking puso at ngayon, gusto ko pong maligtas, gusto kong maging tunay na anak mo. At napunta tayo sa gawain na ito. At itinuro sa atin yan. Pero nasa gawain tayo ng Panginoon. Look at this. God's design for His children is for them not only to belong to Him by faith, but belong to His body and be united. God's design sa atin bilang Kanyang mga anak ay hindi lang kalat-kalat tayo dyan at sabihin natin, ako'y ligtas, ako ay safe. No. Ang gusto lang Panginoon, i-gather tayo. Ka na, okay? No. Tayo, kahit tayo masasamang mga tao, kahit tayo ay mga makasalanang mga tao, we know how to take care of our own children, right? Pag nanganak tayo sa ospital o kaya sa bahay, dinadala natin, kinakalinga natin yan. Gusto natin, nasa isang tahanan yan. Yan ay pinapakain natin, yan ay pinapalakas natin, pinapatatag natin. Bakit? Mga responsableng magulang tayo eh. Pinapaaral natin yan. Binibigyan natin ng maayos na edukasyon. Bakit? Responsableng magulang tayo eh. Eh palagay mo, ang Diyos, who is our perfect Father, palagay mo ang Panginoon, na siyang mabuti sa lahat, na siyang banal sa lahat, at siyang nangangalinga sa kanyang mga anak. Sa palagay mo, ano ang kalooban niya sa kanyang anak? Pakalat-kalat? Hindi. Kaya dinala niya ako sa gawain na ito eh. Ako bilang tatay, nagsasalita ako sa mga anak ko. Sinasabi ko ang gusto ko. Sinasabi ko ng mga anak, sana ganito kayo, ganyan kayo. Mga anak, ganito ang gawin nyo. Mali ito, yan. Ito ang tama. Tinuturuan mo. Tatay ka eh. Tama. Ako bilang isang makasalanang tatay, bilang imperfect father, ginagawa ko yun sa aking mga anak. Ano ba kaya? Ang Panginoon, ang tatay natin sa langit. Sasabihin niya kung anong gusto niya sa atin. Dadalhin niya tayo sa gawain. At tuturuan niya tayo kung ano ang tama. Kung makikinig tayo. 1 Corinthians chapter 12 verse 18. But now hath God set the members, every one of them in the body, as it hath what? Are you with me? Ako raw ay kanyang dinesign to be a member of this work because it pleases me? Because it pleases me? Ako daw ay nilagay niya rito because it pleases you? Mga kapatid, I am. The Lord has put me in this place, become a part of this work. Because it pleased the Father. Ngayong umaga, gusto kong makita niya na ang pagtatalaga sa iyo ng Panginoon dito ay sa kanyang kagalakan. Masaya siya nang inilagay niya ako dito. Masaya siya nang inilagay kanya rito. It pleased Him. Now, let us please God
according sa pagiging bahagi natin ng gawain. Why? For we are brethren. Mga kapatid, tinatawag ko kayong kapatid hindi dahil ito ay bukang bibig lang. Pero naiintindihan ko kung bakit tinawag ko kayong brother, sister. Pero hindi lang nakikita yan. Hindi lang nakikita yan dahil member ako ng church na ito. Pero nakikita yan dahil kasama ko kayong gumagawa sa Panginoon. At ngayon din naman, ngayong umaga, sana nakita niyo yung distinction. Nakita niyo yung distinction na bago ka maging bahagi at sabi mong bahagi ng gawain ng Panginoon, dapat ikaw ay ligtas. Dapat ikaw may buhay na walang hanggan. Ngayong umaga po, sa mga members ng church na ito, sana maging mapagpasalamat tayo sa Panginoon. At mahalin natin ang gawain ng Panginoon. Bakit? Tinuruan tayo nito. Patuloy tayong tinuturuan. Patuloy tayong pinapanagot. Sa mga kaibigan po natin, kung kayo ay nais maligtas na tumanggap sa Panginoon, hindi ho ito ang magliligtas sa inyo, hindi ang gawain. Si Kristo. Sapagkat siya lang ang tagapagligtas. Ay, pinanalangin tayo, tatayong lahat. No one walking around, no one. I'd like you to think about it. I'd like you to think about the work of God. Ang gawain ng Panginoon. Tinuturuan tayo, pinapalakas tayo, pinapakain tayo ng salita ng Diyos. Sa dami po, sa dami ng ating pinagdadaanan sa mundong ito, sa dami ng ating hinaharap sa mundong ito, nandito ang gawain ng Panginoon para turuan tayo. Let us just have the heart of the Lord Jesus Christ to His Word. Sabihin natin, Panginoon, salamat po sa gawain niyo. At kung ako man ay maglilingkod po ako sa gawain niyo. Sa gawain ng Panginoon, makikita ko po ang kalooban mo. Kaya ngayong umaga po, I'd like to invite you. Can you sacrifice for the work of God? Can you make sacrifices for God's work? Can you endure sufferings for the work of God? Can you? Kaya mo bang magtiis para sa gawain ng Panginoon? Search your heart. Search your heart. Kung tayo man ay magsasakripisyo at magsasuffer for God's work, it's what the Bible says. It's good. It's noble. It's right. So the altar is open. You can come. You can come and dedicate yourself for the work of God. You can come and tell the Lord, Lord, here I am. I am for Christ, therefore I am for your work. Lord, here I am. I live for you, therefore I will live for your work.
altar is open and you can come. Go ahead, please. Come. No Christian can say that he is for the Lord and yet he is not for the work of the Lord. Why can't you come? Why can't you come? Why can't you come before the Lord this morning? Can you dedicate yourself sa Panginoon? And still you can dedicate yourself for His work? Kanino ka dedicated? Kung dedicated ka sa mga tao dito, kung dedicated ka kung kaninong tao dito sa church, no, it will not work. You must be dedicated to God, to His work. Christianity is dedication to God, to the Lord Jesus Christ. At ganyan tayo kumilos sa gawain ng Panginoon. It is our commitment to God. Heavenly Father, we come to you. And we thank you, Lord, for the opportunity to preach your word, to study your word, and to see the importance of the work of God. Lord, it is to your work that we give our commitment. Because through your work sa pamamagitan ng gawain mo, hindi lang namin nakita ang kadakilaan ng iyong pagkilos sa iyong creation. Pero higit sa lahat, nakita namin sa pamamagitan ng iyong gawain kung paano ka kumilos sa aming buhay. Kung paano mo po kami niligtas, kung paano mo po kami binigyan ng buhay na walang hanggan, kung paano mo kami pinalaki, pinalago sa inyo pong gawain. Kung paano namin naintindihan ang inyong salita, kung paano mo kami tinuruan na maging masipag sa pag-aaral ng inyong salita. Na magkaroon kami ng matayog na layunin at mas matayog pa sa buhay na ito. Hindi lang sa buhay na ito, Panginoon, hindi lang sa mundong ito, but beyond this world. And Lord, we thank you. We praise you for your word. And Father, we pray na ito po ay makita sa aming mga pagkilos ang pag-ibig namin sa inyong gawain. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Remain standing, please. Magbibigay po ako ng isang invitation. Ang imbitasyon na to ay para sa lahat. Ngunit ngayong umaga, kung gusto mo pong tanggapin ang Panginoon sa iyong puso, kung gusto mong maligtas, hindi ko sinasabi na kung gusto mong maging Baptist o maging opalit. No. It's not beyond your religion.
gusto mong maligtas. Pero sino nga ayaw na maligtas? Si Kristo po. Kay Kristo Jesus. Tanggapin mo sa buhay mo si Kristo at ikaw ay magkakaroon ng totoong relasyon sa Kanya. Are you a child of God? Yes. You're a child of God. By way of what? By way of trusting Christ. Sister Fe will sing one song. Kung ngayon pong umaga gusto mong tanggapin ang Panginoong Jesus sa iyong puso, gusto mong tunay na maligtas, iimbitahan po kita. You don't be afraid, you don't be ashamed. Iimbitahan po kita, you come forward. To get out from where you are, to get out from where you stand, and trust the Lord in your life. Don't be afraid. Would you? Come on. Just as you are, hear the Spirit come. Come just as you are. Come and sing. Come receive. Come and live forever. Come just as you are. Hear the Spirit come. Come just as you are. Come and sing. Come receive. Come just as you are. Come and Would you like to come? Would you like to trust the Lord? Don't be afraid. Come on. Come. Trust Him. everlasting Trust Him. Come on. strength for today. Taste the living water and never thirst again. Come just as you are. Hear the Spirit come. So come. Come on. Just as Don't be afraid. you are. Come and Dapat makita natin ang pagkakaiba come receive. ng ang tao'y na kay Kristo at nasa isang relihiyon lamang. Come and live. O kahit matagal ka ng member ng church na ito, it doesn't matter. Sabagat ang unang-unang dapat maintindihan mo ay ang kaligtasan kay Kristo. Unang-una. Siya ang dahilan kung bakit ka dapat nandito. Amen? Ang Panginoon ang dahilan. Kung meron ka pang ibang dahilan, siguro dapat i-examine mo na ang iyong puso. So ngayong umaga po, kung gusto mong tunay na maligtas, huwag kang mahihiya. Sabagat hindi nakahiyaan tumanggap sa Panginoon. Sige po, you come. Come on, you come. You come. You get out from where you are and trust the Lord. Come. Huwag mong sasabing, Pastor, masyado pa akong bata para dyan. No. Walang masyadong bata para sa Panginoon. Would you come? Are you afraid? Nakatakot bang maligtas? Nakatakot bang tumanggap sa Panginoon? Palagay ko hindi. Sige po.
Before I close in prayer, I invite you to come. Come on. Get out from where you are and come and trust the Lord. Kung sa palagay mo, merong paglalaban sa puso mo at merong tanong tungkol sa kaligtasan mo, listen. Dapat yung mga pride natin ay ibaba natin sa Panginoon. The Lord resists the proud and give grace to the humble. Salvation po yan. If we remain to be proud and prideful, the Lord will resist us. But you know what? When we humble ourselves before God, He will give grace. He will give grace. And the first result of grace in our life is salvation. The first result of grace sa buhay natin ay kaligtasan. Kaya ho ngayong umagang ito, I am inviting you to come. All of you. Kung hindi ka patunay na ligtas, you come. All of you. So that at the end of the day, no one can say, Pastor, you did not give me a chance. Come on. Come. Come. Would you do that? Young lady, would you do that? Young men, mothers, fathers, would you do that? Would you trust the Lord this morning? Come. Praise God for that. Salamat sa Panginoon, sa Kanyang salita. Salamat, Panginoon, sa Panginoon sa lahat ng bagay na binigay niyo sa atin ngayong umaga. Tayo'y mananalangin. Aming Panginoon, kami po'y nagpapasalamat sa kabutihan mo po sa amin. Dinala mo po kami sa gawain na ito. Dinala mo po kami sa lugar na ito. Kinarinig mo sa amin ang inyong salita. Inalagaan mo po kami, sinustain mo kami. Tinuro mo po sa amin ang maraming bagay. Salamat po sa inyong biyaya. At ang gawain na ito ay biyaya, ay manifestasyon ng inyong biyaya. Natanggap namin ang gawain na ito dahil sa biyaya mo po. At inilagay mo kami sa gawain na ito dahil sa iyong biyaya. Kung paano, Panginoon, ang biyaya mo rin ang nagligtas sa amin. Maraming salamat sa inyo po, Panginoon. Kami ay nagpapakubaba sa inyong harapan dahil, Panginoon, kayo ang makapangyarihan at dakila naming Diyos. Ito bang aming dinadalangin ang pagsasamo namin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Remain standing, please. I'd like the ushers to please come and we will have a second round of our offering. If you have been blessed by the Word of God and you would like to be a blessing, then tayo po ay hindi pinipigilang magkaloob sa Panginoon. Amen? Amen? Are you still happy? Parang malungkot na kayo, ha? Malungkot bang maligtas? Please be seated. Maraming salamat. You can just pass the offering.
Amen. We praise God for these souls, precious souls that came forward. And we just thank the Lord sapagkat ang gawain niya ay patuloy tayong ginagabayan. At ngayong umaga po ay ushers, can you please, because on March 22 next week, on Sunday, ay doon po tayo sa Tatalon. Okay? Dahil ating anniversary and our sacrificial giving. So, I hope you are ready with that. Ready with our sacrificial giving. And we will give it on Sunday. Doon po sa Tatalon. Okay? So, distribute lang po ang ating envelopes sa lahat ng ating mga members. Okay? Umpisahan nyo na dito sa harap. Dito. Lahat po ng members. Go ahead. Dito, Brother Benji. Umpisahan dito sa harap. Pag inaabot po sa inyo yung envelope, pag kayong yuyoko. Yung muyoko. Yan ho yung special envelope. Para ho yun yung nilalagyan mo ng tubig, hindi nauubos. Meron na dyan, tapos na dyan. That is for our members only. Okay? Okay. Let me just give you some updates, some announcements. Alam nating lahat na na-purchase na natin tong, pwede bang itaas niyo yan? Dandahan. Yan. Na-purchase na natin yung tricycle na yan. Ay, ba't pa yan? See? Yung buong lote na yan, mga kapatid, ay nabili na natin. Amen for that? At palakpak kayo, walang problema. That is 384 square meters. And nabili po natin yan ng 2 million pesos nang wala tayong utang. Okay? And the Lord allowed us to purchase that lot. But you know, nung nakita ni pastor, ng ating senior pastor, ang location ng ating building, at nakita niya na sa likod ng loteng yan, mga kapatid, ay may 401 square meters. Ito. And pag pinagsama-sama mo yung loteng yan, mga kapatid, ito ay binibenta sa atin noon ng 4,000 pesos per square meter. Ito, nabili natin ng 5,200 pesos per square meter. Ayun, binibenta ng 4,000 pesos per square meter. Cash. Okay? Wala tayong cash, of course. Pero alam mo, sabi ni Pastor Ben, Pong, wag mo nang pakawalan yung loting niya. Why? Una, dahil ito